Magkakilala na ba kayo? Ang tanong na iyon ni Dr. Alejandro Cartago, ang head of hospital at ang pinakarespetadong surgeon sa bansa, ay tila isang bomba na sumabog sa loob ng kanyang opisina. Ang katahimikan ay naging bingi. Ang amoy ng mamahaling leather at kape ay biglang naging suffocating para kay Astrid. Hindi po, Dr. Cartago. Mabilis at halos pabulong na sagot ni Astrid, habang pilit na hindi tinitingnan ang lalaking nakatayo sa gilid ng bintana. Hindi? Isang mapang-uyam na ngiti ang kumawala sa mga labi ni Francis. Humakbang ito palapit. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila ba kaba sa dibdib ni Astrid. Francis, ano ba itong sinasabi mo? Nakakunot noong tanong ni Dr. Cartago, palipat-lipat ang tingin sa dalawa. Doktora Alcaraz, may dapat ba akong malaman? At ikaw, Francis, be professional. This is a hospital, not a bar. Di ba doon naman kami nagkakilala, Dad? Sa isang bar? Francis, tumigil ka! Sigaw ni Astrid, ang kanyang profesional na maskara ay tuluyan ng natuklap. Dr. Cartago, pasensya na po. I think there's a huge misunderstanding. This man, I saw him once, yes. He was the gardener. Putol ni Francis, may mapait na ngiti. Sabihin mo ang totoo, Astrid. Yun ang tingin mo sa akin, di ba? Ang hardinero sa rest house na tinuluyan mo nung nakaraang buwan. Ang lalaking pinagtiwalaan mo ng mga sikreto mo habang nakatingin tayo sa mga bituin. At ang lalaking tinakasan mo bago pa man sumikat ang araw. Huminga ng malalim si Dr. Cartago at umupo sa kanyang swivel chair. So, it's true. Nagkita na kayo sa rest house sa Tagaytay. Francis, pinapunta kita doon para ayusin ang landscaping ng garden dahil ayaw mong pumasok sa opisina. At ikaw naman, Astrid, pinapunta kita doon para mag-relax dahil sa burnout mo sa ER. Hindi ko alam, sir. Naiiyak ng inis na sabi ni Astrid. Hindi ko alam na anak niyo siya. Ang pagkakaalam ko, he was just a worker there. And that made it okay for you to treat me like a one-night convenience? Tanong ni Francis. Ang boses ay mababa pero puno ng talim. Dahil akala mo hardinero lang ako, pwede mo na akong gamitin at iwanan na parang basahan matapos ang isang gabi? Francis, enough. Awat ng ama. Astrid, I'm sorry for my son's lack of manners. Pero kailangan nating maging praktikal dito. Francis is here because I'm appointing him as the new head of logistics and hospital relations. He will be working closely with your department, Astrid. Ano? Halos mapatili si Astrid. Sir, with all due respect, hindi po maaari. Maraming mas qualified at may personal kaming issue. Personal issue o personal guilt, doktora? Hamon ni Francis. Lumapit pa siya lalo. Sapat na para maamoy ni Astrid ang pamilyar niyang pabango. Amoy pine trees at ulan na agad niyang iwinaksi sa isip. Don't worry, hindi ko naman ipagsasabi sa buong board of directors na ang pinakastriktong chief resident ng ospital na ito ay may wild side pala. You are impossible, sabi ni Astrid. Pagkatapos ay lumingon kay Dr. Cartago. Sir, I need to go. May rounds pa ako. Astrid, wait. Pigil ni Dr. Cartago. I need you to show him around. Start with the surgical wing. I want him to understand the flow of the hospital. Dad, I can handle myself, sabi ni Francis. Pero ang tingin ay nakapako pa rin kay Astrid. Pero kung si doktora ang mag-guide sa akin, mas mapapabilis siguro ang integration ko dito. Walang nagawa si Astrid kundi ang lumabas ng opisina. Mabilis siyang naglakad sa hallway. Ang kanyang white coat ay humahampas sa kanyang binti. Rinig na rinig niya ang mabibigat na hakbang ni Francis sa likuran niya. Huwag mo akong talikuran, Astrid. Nag-uusap pa tayo. Sigaw ni Francis sa gitna ng mataong pasilyo. Tumigil si Astrid at hinarap siya. Ang mukha ay mapula sa galit. Huwag mong isisigaw ang pangalan ko dito. Dito, ako si Doktora Alcaraz. At ikaw, wala ka pang napapatunayan dito kundi ang pagiging spoiled na anak ng may-ari. Wow! Sarkastikong tawa ni Francis. So yun na ang tawag mo sa akin ngayon? Nung nasa garden tayo, ang tawag mo sa akin, Teo. Ang sabi mo pa nga, Teo, huwag kang bibitiw.
Manahimik ka, takip ni Astrid sa bibig nito, sabay hila sa kanya sa isang bakanteng on-call room. Anong gusto mo, Francis? Pera? Sasabihin ko sa daddy mo? Ano? Gusto ko ng paliwanag. Seryosong sabi ni Francis. Nawala ang pang-uuyam sa kanyang mukha. Bakit mo ako tinakasan? Nagising ako, wala ka na. Walang note, walang number, kahit thank you man lang para sa gabing yun, wala. Dahil hindi dapat nangyari yun. Sagot ni Astrid, ang mga mata ay nagsimulang mangilid ang luha. Lasing ako, pagod at hindi ako nag-isip ng tama. Akala ko stranger ka lang nadadaan sa buhay ko. Hindi ko inakala na ikaw palang Prince Charming ng ospital na ito na kailangan kong harapin araw-araw. Stranger? Napailing si Francis. Isang gabi lang ba talaga yun para sa'yo, Astrid? Kasi para sa akin, yun ang unang pagkakataon na naramdaman kong may nakakita sa totoong ako, hindi bilang anak ni Dr. Cartago, kundi bilang si Francis. Francis, please, pagmamakaawa ni Astrid. Doktor ako, pinaghirapan ko ang reputasyon ko dito. Kapag nalaman ng mga tao na nakipag one-night stand ako sa anak ng boss ko, anong sasabihin nila? Na nakuha ko ang posisyon ko dahil sa'yo? Kaya mo ba ako itinutulak palayo dahil sa takot mo sa sasabihin ng iba? Dahil kailangan, bulyaw ni Astrid. Now, kung gusto mong magtrabaho dito, fine, magtrabaho ka. Pero kalimutan mo ang nangyari sa Tagaytay. Mula ngayon, strictly professional lang tayo. Magpopo at opo ka sa akin dahil mas mataas ang rank ko sa'yo. Naiintindihan mo? Tinitigan siya ni Francis ng matagal. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Strictly professional? Sige, doktora. Hamon ba yan? Gagawin ko. Susundin ko lahat ng utos mo. Pero wag kang magugulat kung isang araw, ikaw mismo ang makiusap sa akin na bumalik tayo sa dati. Hinding-hindi mangyayari yan, matigas na sabi ni Astrid. Tignan natin, bulong ni Francis bago binuksan ang pinto ng on-call room. By the way, doktora, bagay sa iyo ang nakatali ang buhok, pero mas gusto ko kapag nakalugay at amoy vanilla, tulad nung gabi sa garden. Tuluyang lumabas si Francis, imiwan si Astrid na nanghihina at napasandal sa pader. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot na baka tama si Francis. Baka nga mahirap itago ang apoy na sila mismo ang nagsindi. Kinabukasan, Doktora Alcaraz, handa na po ang mga chart para sa Ward 4, pero may naghihintay po sa inyo sa nurses station. Bungangad ni Nurse Jessa na tila kinikilig at hindi makapali. Sino? Maikling tanong ni Astrid habang mabilis na binabasa ang report. Hindi pa siya nakakabawi sa puyat at sa gulat ng pagkikita nila ni Francis kahapon. Ang bagong head of logistics, doktora, si Sir Francis Cartago. Kanina pa po siya doon, bitbitang... Kape nyo? Napatigil si Astrid. Kape ko? Opo, yung paborito nyo. Iced white mocha, extra shot, non-fat milk. Sakto sa timpla nyo, doktora. Paano niya nalaman? Tukso ni Jessa. Huminga ng malalim si Astrid dahil yun ang in-order ko noong gabing nasa Tagaytay kami sa loob-loob niya. Naglakad siya patungo sa nurses station ng may otoridad, pilit na itinatago ang kaba. Doon, nakita niya si Francis na nakasandal sa counter. Suot ang isang fitted na light blue shirt na lalong nagpa-emphasize sa kanyang matikas na pangangatawan. Maraming nurses ang napapalingon sa kanya. Good morning, Chief Resident. Bati ni Francis nang makalapit si Astrid. Iniabot niya ang kape na may kasamang matamis na ngiti. Iced white mocha for the hardworking doctor. Salamat, Mr. Cartago. Pormal na sagot ni Astrid. Hindi tinatanggap ang kape. Pero hindi ako tumatanggap ng kahit anong suhol mula sa mga subordinates ko. At pakitandaan, nasa loob tayo ng ospital. Ang tawag mo sa akin ay Doktora Alcaraz. Hindi nabura ang ngiti ni Francis. Ipinatong niya ang kape sa counter. Subordinate? Ouch! Pero sige, doktora, professional kung professional. Narito ako para sa initial assessment ng mga equipment sa surgical wing. Sabi ni Dad, ikaw ang magpapakita sa akin ng mga kailangang palitan. Busy ako, Francis. I mean, Mr. Cartago. Marami akong pasyente. Pagmamatigas ni Astrid.
At trabaho ko ang siguraduhin na may gamit ka para sa mga pasyente mo. Mabilis na sagot ni Francis. Lumapit siya ng kaunti, sapat na para siya lang ang makarinig. Huwag mo akong iwasan, Astrid. Mas lalong mahahalata ng mga tao rito na may itinatago tayo kung ganyan ka ka-awkward. Napairap si Astrid. Fine, sumunod ka sa akin. Naglakad sila patungo sa supply room at sa mga operating theaters. Habang naglalakad, ramdam ni Astrid ang bawat titig ni Francis sa kanyang likuran. Dito sa room 302, kailangan ng bagong monitor at yung mga surgical lights sa OR2 madalas na nagfi-flicker. Paliwanag ni Astrid habang mabilis na nagsusulat sa kanyang clipboard. Noted, doktora, sagot ni Francis. Bigla siyang humarang sa tapat ni Astrid kaya napahinto ang doktora. Pero teka, kanina ko pa napapansin bakit parang hindi ka nakatingin sa akin. Takot ka bang makita ang sarili mo sa mga mata ko? Francis, ano ba? Saway ni Astrid. Lumingon muna sa paligid para masigurong walang nakakarinig. Can you please stop this? We agreed to be professional. I am being professional. Depensa ni Francis, tila inosente ang mukha. Inoobserbahan ko ang human resource ng ospital at nakikita ko na ang chief resident ay mukhang kulang sa tulog at kulang sa pag-ibig. Wala kang pakialam sa personal kong buhay. Meron, Astrid, dahil naging bahagi ako niyan kahit isang gabi lang. Seryosong sabi ni Francis. Ang kanyang boses ay naging malambot. Bakit ba hirap na hirap kang aminin na nag-enjoy ka nung gabing yon? Na noong mga oras na yon, hindi kasi Doktora Alcaraz na kailangang maging perpekto. Noong gabing yon, ikaw lang si Astrid, ang babaeng mahilig tumawa sa mga corny na joke ng isang hardinero. Napayuko si Astrid. Dahil ang mundong yon ay hindi totoo, Francis. Ang totoong mundo ay ito. Ang puting gown na ito, ang mga pasyenteng nakasalalay sa akin, ang pangalan ng tatay mo na nakasabit sa bawat pader ng ospital na ito. Hindi tayo pwede. Sino ang nagsabing hindi pwede? Si Dad o ang takot mo? Hamon ni Francis. Pareho, sagot ni Astrid. Isipin mo na lang ang iskandalo. Anak ng hospital owner, karelasyon ang chief resident. Sasabihin nila, ginamit ko ang katawan ko para ma-promote. Ayokong masira ang lahat ng pinaghirapan ko nang dahil lang sa isang gabi ng kalandian. Kalandian? Tila sinaksak si Francis sa narinig. Ganun lang ba yun sa'yo? Isang kalandian? Hindi nakasagot si Astrid. Gusto niyang bawiin ang sinabi pero ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Sige, sabi ni Francis, ang boses ay puno ng pait. Kung yan ang tingin mo, hindi na kita kukulitin. Magtatrabaho ako rito bilang Mr. Cartago at mananatili kang Doktora Alcaraz. Pero tandaan mo to, Astrid, hindi nabubura ng puting gown ng init ng mga yakap ko na naramdaman mo. Kahit anong gawin mong pagtatago, alam nating dalawa ang totoo. Tumalikod si Francis at naglakad palayo. Iniwan si Astrid na nakatayo sa gitna ng malamig na hallway. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Astrid ang bigat ng kanyang propesyon. Ang kape na iniwan ni Francis sa counter ay lumamig na. Pero ang kuryenteng iniwan ng malasalita nito ay nananatiling nag-aapoy sa kanyang sistema. Pagdating ng hapon, nagkaroon ng emergency sa ER. Isang pasyente ang kailangang operahan agad dahil sa internal bleeding. Si Astrid ang lead surgeon. Paglabas niya ng OR matapos ng 3 oras, pagod na pagod siya. Sa labas ng pinto, nakita niya si Francis. Nakaupo ito sa bench, tila kanina pa naghihintay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Astrid. Ang boses ay paus na. Hindi sumagot si Francis. Tumayo lang siya, lumapit, at walang sabi-sabing inabutan si Astrid ng isang bote ng tubig at isang pack ng biskwit. Kumain ka muna. Alam kong hindi ka pa nagla-lunch, sabi ni Francis. Wala na ang pang-uuyam sa boses nito, kundi puro pag-aalala. Francis, huwag kang mag-alala. Walang nakakakita, bulong ni Francis. Kahit ayaw mo sa akin,
Hayaan mo naman akong alagaan ng doktorang nagliligtas ng buhay ng ibang tao. Kahit bilang friend lang o bilang hardinero mo ulit. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Astrid ang mapangiti ng bahagya. Isang maliit na bitak sa kanyang pader ang muling nabuo. Salamat, bulong ni Astrid habang kinukuha ang tubig. See, hindi naman pala masakit magpasalamat, biro ni Francis, na ibalik ang kanyang masayahing aura. Sige na, kain na. Marami pa tayong professional na pag-aawayan bukas. Habang pinapanood ni Astrid si Francis na maglakad palayo, naisip niya, marahil ay hindi nga ganoon kadaling takasan ng tadhana, lalo na kung ang tadhana ay may suot na polo shirt at may ngiting kayang tunawin ang kanyang pinakamalamig na depensa. Doktora, sigurado po ba kayo rito? Bagay na bagay po sa inyo ang dark red gown na ito. Tili ni Jessa habang tinutulungan si Astrid na mag-ayos sa on-call room. Jessa, hindi ito fashion show. Hospital charity gala ito. Teka, sabi ko ayaw ko ng charity event sa kwento pero kailangan nating pumunta dahil anniversary ng St. Jude. Pagtatama ni Astrid sa sarili habang tumitingin sa salamin. Ang gown ay hapit sa kanyang katawan, nagpapakita ng kanyang hubog na madalas ay natatakpan ng maluwag na lab coat. Kailangan nating magpakita ng suporta sa pamilya Cartago. Suporta o dahil nandun si Sir Francis, biro ng nurse. Hindi sumagot si Astrid, pero ramdam niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Isang linggo na ang nakalipas mula noong agaway sila sa hallway at simula noon naging tahimik si Francis. Professional ito, magalang at hindi na nagpaparinig tungkol sa Tagaytay. Imbes na matuwa, tila ba may hinahanap-hanap si Astrid na kulang. Pagdating sa ballroom niyang isang sikat na hotel, agad na naging sentro yung atensyon si Astrid. Pero ang kanyang mga mata ay iisa lang ang hinahanap. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya si Francis. Nakasuot ito ng itim na taksido, maayos ang buhok at may hawak na baso ng wine. Mukha itong isang tunay na prinsipe na tagapagmana ng imperyo. Good evening, Dr. Alcaraz. Bati ni Dr. Cartago na lumapit sa kanya. You look stunning tonight. By the way, Francis, halika rito. Lumapit si Francis. Ang kanyang tingin ay tila nanunuri mula sa buhok ni Astrid hanggang sa dulo ng kanyang gown. Walang ngiti sa kanyang mga labi, pero ang kanyang mga mata ay nagsusumigaw ng paghanga. Good evening, Dad, Doktora. Tipid na bati ni Francis. Francis, bakit hindi mo isayaw si Astrid? She's been working too hard lately. She deserves a break. Mungkahi ng ama. I'm not sure if the good doctor wants to dance with a subordinate like me. Makahulugang sabi ni Francis. Tumingin si Astrid kay Dr. Cartago, pagkatapos ay kay Francis. It's fine, sir. Isang sayaw lang naman. Inilahad ni Francis ang kanyang kamay. Shall we? Dinala ni Francis si Astrid sa gitna ng dance floor habang tumutugtog ang isang mabagal na kanta. Nang ilagay ni Francis ang kanyang kamay sa bewang ni Astrid at hinawakan ang kanyang kabilang kamay, tila ba tumigil ang mundo para sa doktora. Ang pamilyar na kuryente ay muling bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Akala ko ba professional tayo? Bulong ni Astrid habang dahan-dahan silang umiikot. Ito ay professional networking, doktora. Sagot ni Francis, ang boses ay malapit sa kanyang tainga. Sabi ni Dad, isayaw kita, at bilang mabuting anak at empleyado, sinusunod ko lang ang utos. Talaga? Bakit ang higpit ng hawak mo sa bewang ko? Hamon ni Astrid. Bahagyang ngumiti si Francis, ang unang ngiting nakita ni Astrid sa loob ng isang linggo. Dahil baka takasan mo na naman ako. Ayoko nang magising bukas na wala ka na sa tabi ko. Kahit sa dance floor man lang. Francis. Astrid, pagod na akong magpanggap. Seryosong sabi ni Francis. Isang linggo kitang hindi kinulit. Sinunod ko ang gusto mo. Pero sa tuwing nakikita kita sa ospital na pagod na halos hindi na kumakain, gusto kitang yakapin at sabihin, andito lang ako. Pero hindi ko magawa dahil sa pader na itinayo mo. Dahil kailangan, Francis, para sa ating dalawa rin to.
Sagot ni Astrid, ang boses ay nangangatog. Para sa atin o para sa reputasyon mo? Kailan mo ba uunahin ang sarili mong kaligayahan kaysa sa sasabihin ng ibang tao? Astrid, noong gabing yun sa Tagaytay, hindi lang yun dahil sa lasing tayo. Alam mong may naramdaman tayo. Hindi ko alam kung ano yun, pagsisinungaling ni Astrid. Biglang hinila ni Francis si Astrid ng mas malapit, halos wala ng espasyo sa pagitan nila. Nararamdaman ni Astrid ang mabilis na tibok ng puso ni Francis na tumutugma sa bilis ng sa kanya. Huwag kang magsinungaling, Astrid. Nararamdaman ko ang tibok ng puso mo, bulong ni Francis. Kung talagang wala lang yun, bakit ka nanginginig na yun? Hindi nakasagot si Astrid. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Francis, hinahayaan ang sarili na maging mahina kahit sa loob lang ng isang kanta. Ang amoy ni Francis, ang halo ng mamahaling pabango at ang kanyang natural na amoy ay tila isang pamilyar na tahanan. Sige na, bulong ni Astrid. Kahit ngayon lang, kahit sa kantang ito lang, Francis. Ngumiti si Francis at hinalikan ng bahagya ang tuktok ng ulo ni Astrid. Kahit gaano pa karaming kanta, Astrid, handa akong maghintay. Natapos ang kanta pero hindi agad bumitaw si Francis. Nagkatinginan silang dalawa, isang tingin na puno ng pangungulila, pag-ibig at ang takot sa bukas. Francis, kailangan nating bumalik, sabi ni Astrid bagaman ayaw niyang lumayo. Wait, pigil ni Francis. Kinuha niya ang isang maliit na box mula sa kanyang bulsa at inilagay sa kamay ni Astrid. Para sa'yo. Advance birthday gift. Binuksan ni Astrid ang box. Sa loob ay isang white gold necklace na may pendant na hugis maliit na stethoscope at may mga diamonds na nakapalibot at may maliit na ruby na hugis puso sa gitna. Francis, hindi ko ito matatanggap. Masyadong mahal to. Hindi yan suhol, Astrid. Remembrance yan, sabi ni Francis. Na kahit anong mangyari, kahit ilang pasyente pa ang harapin mo, may isang hardinero na laging sumusuporta sa'yo. Bago pa makasagot si Astrid, biglang lumapit si Dr. Cartago. Mukhang nag-e-enjoy kayo. Astrid, may gusto sanang kumausap sa'yo, ang mga investors ng bagong wing. Sige po, sir, sabi ni Astrid, sabay tago ng box sa kanyang clutch bag. Tumingin siya kay Francis ng huling sandali bago sumama sa kanyang boss. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Astrid ang bigat ng kwintas sa kanyang bag. Isang simbolo ng lihim na pag-ibig na unti-unti nang lumalabas sa dilim. Mulit hindi niya alam na sa kabilang panig ng ballroom, may mga matang matagal nang nakamasid sa kanila. Mga matang puno ng inggit at balak na sirain ang anumang namamagitan sa kanila. Lunes ng umaga. Ang karaniwang ingay ng mga sapatos sa tiles at ang tunog ng mga monitor sa St. Jude Medical Center ay napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikang may halong bulungan. Pagpasok pa lang ni Astrid sa lobby, naramdaman na niya ang mga matang nakatingin sa kanya. Ang mga nurses na dati ay masayang bumabati sa kanya ay biglang nag-iiwas ng tingin. Ang mga kapwa ni doktor ay nagbubulungan habang hawak ang kanilang mga cellphone. Doktora Astrid, tawag ni Jessa na namumugto ang mga mata at halatang kagagaling lang sa iyak. Jessa, anong nangyayari? Bakit ganyan ang tingin nila sa akin? Tanong ni Astrid, ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na bumibilis. Walang salitang iniabot ni Jessa ang kanyang cellphone. Doon, sa screen, ay isang email na may subject na The Chief Resident's Dirty Secret. Is she sleeping her way to the top? Nanlamig ang buong katawan ni Astrid. Sa loob ng email ay mga litrato. Hindi lang basta kwento, mga litrato nila ni Francis sa Tagaytay. Isang kuha habang magkayakap sila sa ilalim ng puno at isang malabo pero malinaw na kuha ng kanyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng rest house ni Francis noong gabing iyon. Sino ang gumawa nito? Nangangatal na tanong ni Astrid. Hindi po namin alam, doktora.
Kumalat na yan sa lahat ng staff, pati sa board of directors. Sagot ni Jessa. Bago pa makasagot si Astrid, lumapit ang security guard ng ospital. Doktora Alcaraz, pinapatawag kayo ni Dr. Cartago sa boardroom. Ngayon na po. Naglakad si Astrid patungo sa boardroom na tila ba bawat hakbang niya ay papunta sa kanyang sariling bitayan. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya ang seryosong mukha ng mga board members. Sa gitna ay si Dr. Alejandro Cartago na ang mukha ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa galit at lungkot. At sa gilid, nakatayo si Francis, ang mga kamao ay nakakuyom at ang mga mata ay puno ng apoy. Dr. Alcaraz, bungad ng isa sa mga board members, si Dr. Salazar, ang matagal ng karibal ni Dr. Cartago. Mukhang totoo ang balita. Ang pinaka-iniingatan nating chief resident ay nakikipag-ugnayan pala sa anak ng may-ari ng ospital sa paraang hindi katanggap-tanggap. Sir, hayaan niyo po akong magbaliwanag. Simula ni Astrid. Explain what, Astrid? Putol ni Dr. Salazar. Na ang posisyon mo ngayon ay bunga ng serbisyo mo kay Francis, na ang bawat operasyong nakukuha mo ay dahil sa koneksyon mo sa kanya? That's a lie, sigaw ni Francis. Pinaghirapan ni Astrid ang bawat achievement niya. Bago pa kami magkakilala, siya na ang pinakamagaling dito. Francis, tumahimik ka, saway ni Dr. Cartago. Tumingin siya kay Astrid, ang kanyang boses ay malamig. Astrid, totoo ba ang mga litratong ito? Nagkasama ba kayo sa Tagaytay? Napayuko si Astrid. Ang mga luha niya ay nagsisimulang pumatak sa kanyang puting lab coat. Opo, sir. Pero hindi ko po alam na anak niyo siya noon. Isang gabi lang po yun. Isang pagkakamali. Pagkakamali? Hinarap siya ni Francis. Ang boses nito ay puno ng hinahanakit. Astrid, mahal kita. Hindi yun pagkakamali. Francis, please, hindi ito ang oras para dyan, bulong ni Astrid. Dahil sa nangyaring ito, ang reputasyon ng St. Jude ay nakasalalay, sabi ni Dr. Salazar. Ang mungkahi ng board ay tanggalin si Dr. Alcaraz sa kanyang posisyon bilang chief resident at si Francis kailangang umalis sa ospital. No! Sigaw ni Francis. Ako ang paalisin niyo, huwag si Astrid. Wala siyang kasalanan dito. Ako ang lumapit sa kanya. Ako ang nanggulo sa buhay niya. Hindi sapat yon, Francis, sabi ni Dr. Cartago. Astrid, kailangan mong mag-leave of absence habang iniimbestigahan namin ang integrity ng iyong mga reports. At Francis, sa ayaw mo at sa gusto mo, babalik ka sa States bukas. Lumabas si Astrid sa boardroom na tila ba nawalan ng kaluluwa. Ang kanyang pangarap, ang kanyang career na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay naglaho sa isang iglap dahil sa isang gabing hindi niya inaasahan. Sinundan siya ni Francis sa parking lot. Astrid! Astrid, kausapin mo ako! Hinarap siya ni Astrid, ang mukha ay basang-basa ng luha. Ayan na, Francis. Ito ang kinatatakutan ko. Sabi ko sa'yo, sisirain tayo ng mundong to. Ngayon wala na akong trabaho, wala na akong dangal sa harap ng mga kasamahan ko. Masaya ka na ba? Gagawan ko ng paraan, Astrid. Kakausapin ko si Dad. Wag na, Francis. Tama na. Pagod na sabi ni Astrid. Siguro nga, tama sila. Isa lang akong distraction sa buhay mo at ikaw naman ang distraction sa buhay ko. Umalis ka na. Sundin mo ang daddy mo. Pumunta ka na sa States. Hindi kita iiwan, Astrid, sabi ni Francis. Susubukan siyang hawakan pero lumayo si Astrid. Umalis ka na, Francis. Kung talagang mahal mo ako, hayaan mo muna akong ayusin ang sarili ko. Dahil sa ngayon, hindi ko nakilala kung sino ako nang dahil sa'yo. Sumakay si Astrid sa kanyang kotse at mabilis na pinaandar ito palayo. Sa rear view mirror, nakita niya si Francis na nakatayo sa gitna ng ulan. Teka, sabi mo walang ulan, kaya sabihin nating nakatayo siya sa ilalim ng matirik na araw. Ang kanyang anino ay tila ba nagpapakita ng kanyang pagkatalo. Pagdating ni Astrid sa kanyang apartment, tinanggal niya ang kanyang stethoscope at inilagay sa mesa. Sa tabi nito ay ang kwintas na ibinigay ni Francis. Kinuha niya ito at tinitigan. Bakit ganito kasakit? Tanong niya sa sarili.
bakit kung kailan natutunan ko ng magmahal, doon pa kailangang bawiin ang lahat? Habang umiiyak si Astrid, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang unknown number. Hindi pa tayo tapos, doktora. Ito pa lang ang simula ng pagbagsak mo. Hindi nakatulog si Astrid. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang apartment ay tila banta. Hawak niya ang kanyang cellphone, tinititigan ng mensahe mula sa unknown number. Sino ang may galit sa kanya? Sino ang nakakita sa kanila sa Tagaytay? Kinabukasan, kahit suspended, bumalik si Astrid sa ospital, hindi bilang doktor, kundi bilang isang taong naghahanap ng katarungan. Dumiretso siya sa IT department kung saan ang kanyang pinsan na si Eric ay nagtatrabaho. Eric, kailangan ko ang tulong mo. Ang email na kumalat kahapon, kailangan kong malaman kung saang IP address galing. Pakiusap ni Astrid. Astrid, delikado yan. Baka lalo kang malagot kay Dr. Cartago. Babala ni Eric. Wala na akong mawawala, Eric. Sinira na nila ang buhay ko. Gusto ko lang malaman kung sino ang traidor. Matapa ang ilang oras na pag-trace, nanlaki ang mga mata ni Eric. Astrid, ang email ay nanggaling sa loob mismo ng ospital, sa computer sa admin office, at ang user account na ginamit kay Dr. Salazar. Dr. Salazar? Kunot noong tanong ni Astrid. Pero bakit ako? Alam kong magkaribal sila ni Dr. Cartago, pero bakit ako ang idadamay niya? Dahil ikaw ang alas ni Dr. Cartago, Astrid. Isang boses ang sumabat sa pinto. Lumingon si Astrid at nakita si Francis. Mugto ang mga mata nito, halatang hindi rin nakatulog. Francis, akala ko ba aalis ka na papuntang States? Hindi ko kayang iwan ka, Astrid, lalo na ngayong nalaman ko ang totoo, sabi ni Francis. Lumapit siya at ipinakita ang isang folder. Nalaman ko na balak patalsikin ni Dr. Salazar si Dad sa board. Gagamitin niyang ebidensya ng nepotism at unethical behavior para makuha niya ang chairmanship. Ang mga litrato, kinuha yan ng private investigator na kinuha ni Salazar noong sinundan ako sa Tagaytay. So ginamit lang tayo, panghina ni Astrid. Ang damdamin natin, ginawang armas laban sa pamilya niyo? Hindi ko hahayaang mangyari yon, matigas na sabi ni Francis. Astrid, may plano ako, pero kailangan kong bitawan ng lahat para malinis ang pangalan mo. Anong plano, Francis? Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Magtitiwala ka ba sa akin? Tanong ni Francis. Hinawakan ng mga kamay ni Astrid. Kahit anong mangyari sa meeting mamaya, huwag kang magsasalita. Hayaan mo akong itama ang lahat. 2:00 ng hapon. Nagpatawag muli ng emergency meeting ang board. Naaroon si Dr. Salazar, kampanteng-kampante sa kanyang upuan, habang si Dr. Cartago ay mukhang handa na sa kanyang pagkatalo. Dahil sa insidenteng ito, formal ko nang inihahain ang motion para sa resignation ni Dr. Cartago bilang chairman at ang permanenteng pagkakatanggal kay Dr. Alcaraz, deklara ni Dr. Salazar. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Francis, may dalang flash drive. Hindi magbibitiw si Dad at lalong hindi aalis si Dr. Alcaraz, deklara ni Francis. Francis, lumabas ka! Wala kang karapatang manghimasok dito, sigaw ni Salazar. Mayroon akong karapatan bilang biktima ng iyong illegal surveillance, Dr. Salazar, sagot ni Francis. Isinalpak niya ang flash drive sa projector. Lumabas sa screen ang mga usapan sa email ni Salazar sa isang private investigator, pati na ang plano nitong isabotage ang supply ng gamot sa ospital para lumabas na pabaya ang kanyang ama. Nagkagulo sa loob ng boardroom, ang mga board members na dati ay panig kay Salazar ay biglang nagbago ang tingin. At tungkol sa amin ni Dr. Alcaraz, lumingon si Francis kay Astrid, gusto kong malaman ng lahat na walang namamagitan sa amin. Ang mga litratong nakita nyo, isang malaking frame-up. Noong gabing yon sa Tagaytay, naroon si Dr. Alcaraz para sa isang medical emergency ng isa sa mga tauhan ko. Ako ang kumuha ng mga litrato na yan at ibinigay ko kay Salazar dahil tinakot niya ako. Ginamit ko lang si Astrid. Naniga si Astrid sa kanyang kinatatayuan. Anong sinasabi ni Francis? Bakit siya nagsisinungaling? Francis, anong... Susubukan sanang magsalita ni Astrid pero tinignan siya ni Francis ng matalim.
Isang tingin na nagsasabing, manahimik ka, para sa'yo to. Inaamin ko, naging obsessed ako sa kanya pero hinding-hindi niya ako pinatulan, patuloy ni Francis sa harap ng board. Kaya para matapas na ang gulo, ako ang aalis. Magbibitiw ako sa posisyon ko at babalik sa States. Iwanan niyo si Dr. Alcaraz. Siya ang pinakamagaling nating doktor at hindi dapat nadadamay ang career niya sa mga personal kong kalokohan. Nagkatahimik ang buong silid. Si Dr. Salazar ay agad na pinalabas ng security dahil sa mga nakitang ebidensya ng korupsyon. Si Dr. Cartago naman ay nanatiling tahimik, tila hindi makapaniwala sa sakripisyo ng kanyang anak. Pagkatapos ng meeting, mabilis na lumabas si Francis. Hinabol siya ni Astrid sa hallway. Francis! Francis! Tumigil ka! Sigaw ni Astrid. Tumigil si Francis pero hindi lumingon. Bumalik ka na sa trabaho, Astrid. Chief Resident ka na ulit. Malinis na ang pangalan mo. Bakit mo ginawa yun? Bakit ka nagsinungaling? Alam nilang lahat ngayon na ikaw ang masama, na ikaw ang nanggulo sa akin. Lumingon si Francis, may luha sa kanyang mga mata. Dahil yun lang ang tanging paraan para manatili ka rito. Astrid, ang pangarap mo ang buhay mo. Hindi ko kayang makitang nawawala yun ng dahil sa akin. Mas mabuti nang ako ang kamuhian nila, wag lang ikaw. Pero, paano tayo? Tanong ni Astrid, ang boses ay puno ng pait. Wala nang tayo, Astrid. Kailangan ko nang umalis. Bulong ni Francis. Sabi mo, di ba? Isang malaking pagkakamali ang lahat. Ngayon, itinama ko na. Malaya ka na. Hindi na nakasagot si Astrid nang tuluyan ng lumakad palayo si Francis. Ang kanyang tagumpay sa career ay tila isang mapait na tableta na kailangan niyang lunukin. Nakuha niya ang kanyang posisyon pero nawala naman ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling tumibok ang kanyang puso. Isang taon na ang nakalipas mula nung huling makita ni Astrid ang anino ni Francis sa pasilyo ng St. Jude Medical Center. Ngayon, si Astrid na ang itinalagang Head of Surgical Department. Nakamit na niya ang lahat ng kanyang pinangarap, respeto, posisyon at ang tiwala ng board. Ngunit sa tuwing gabi, kapag tinatanggal na niya ang kanyang lab coat, naroon pa rin ang kwintas na stethoscope na may ruby, ang tanging alaala ng lalaking nagligtas sa kanyang dangal kapalit ng sarili nitong pangalan. Doktora Alcaraz, may emergency sa ER. Sigaw ni Nurse Jessa, isang pasyente mula sa airport na himatay at kailangan ng agarang operasyon. Tumakbo si Astrid. Sanay na siya sa ganitong eksena. Pero pagdating niya sa ER, tumigil ang kanyang mundo. Ang pasyenteng nakahiga, maputla at hirap huminga ay walang iba kundi si Dr. Alejandro Cartago. Dr. Cartago! Bulaslas ni Astrid. Astrid, ang puso ko! Mahinang sabi ng kanyang dating boss. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ako ang mag-oopera sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan. Pangako ni Astrid kahit na nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa labas ng operating room, habang inihahanda ang lahat, isang pamilyar na boses ang narinig ni Astrid. Isang boses na mas lalong lumalim at naging seryoso sa loob ng isang taon. Astrid. Lumingon si Astrid. Doon, sa dulo ng hallway, nakatayo si Francis. Mas matikas ito, may balbas na kangkaunti at ang mga mata ay puno ng takot para sa kanyang ama. Astrid, kakarating mo lang? Tanong ni Astrid. Kakarating lang namin mula sa States para sa anniversary ni Dad. Bigla siyang inatake sa airport. Sagot ni Francis. Lumapit siya pero nanatiling may distansya. Astrid, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Iligtas mo ang daddy ko. Please. Gagawin ko ang lahat, Francis. Pangako. Seryosong sabi ni Astrid bago pumasok sa loob ng OR. Tumagal ng 5 oras ang operasyon. Bawat sandali ay tila 1 taon para kay Francis na naghihintay sa labas. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Astrid. Pagod pero may ngiti sa mga labi. Success ang operasyon, Francis. Stable na si Dr. Cartago. Balita ni Astrid. Napaupo si Francis sa bench at napahagulgul sa tuwa. Lumapit si Astrid at sa unang pagkakataon matapos ang 1 taon, hinawakan niya ang balikat ni Francis. Salamat, Astrid. Salamat sa lahat. Bulong ni Francis habang hawak ang kamay ni Astrid.
Francis, kailangan nating mag-usap, sabi ni Astrid. 1 taon akong naghintay. 1 taon akong nagalit sa'yo dahil sa pagsisinungaling mo sa board. Bakit mo hinayaang isipin nila na ginamit mo lang ako? Dahil mahal kita, Astrid, at sa mundong to, ang pagmamahal ay minsan kailangang maging sakripisyo. Sagot ni Francis. Nakita ko kung paano mo pinaghirapan ang bawat baitang ng karir mo. Hindi ko kayang ako ang maging dahilan ng pagbagsak mo. Pero Francis, anong silbi ng tagumpay ko kung wala ka naman sa tabi ko? Umiiyak na sabi ni Astrid. 1 taon kong suot ang kwintasan na binigay mo. 1 taon akong nagdadasal na sana bumalik ang hardinero ko. Tumingin si Francis sa leeg ni Astrid at nakita ang sunflower necklace. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Inilabas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang mukha ni Astrid. Andito na ako, Astrid, at sa pagkakataong ito, hindi na ako aalis. Hindi na ako papayag na itago natin ang nararamdaman natin. Pagkatapos ng ginawa mo para kay Dad, wala nang makakasabi na hindi mo deserve ang posisyon mo. At tungkol sa atin, sabihin na nila ang gusto nilang sabihin. Ang mahalaga, hindi na tayo tatakas sa isa't isa. Sa gitna ng tahimik na hallway ng St. Jude, hinalikan ni Francis si Astrid. Isang halik na puno ng pangungulila at pangako ng bagong simula. Wala ng professional boundaries, wala ng lihim at wala ng takot. Pagkalipas ng ilang buwan, isang malaking handaan ang naganap sa rest house sa Tagaytay. Hindi na ito isang secret getaway, kundi ang engagement party ni na Dr. Astrid Alcaraz at Francis Cartago. Alam mo, bulong ni Francis kay Astrid habang nakatingin sila sa garden kung saan sila unang nagkakilala. Sabi mo noon, ang gabing yun sa Tagaytay ay isang malaking pagkakamali.